Sa ating po panghuling awitin, page 191, 191, Bringing in the Sheaves. Bringing in the sheaves, sing. Sowing in the morning, sowing seed of kindness, sowing in the noontide, in the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last stanza. Going forth with weeping, sowing for the Master, to the Lord sustain our spirit often grieves. When our reaping is over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Ngayon po hapon, sa muli po natin pag-aaral na sila pa ng ating Diyos, atin naman pong tawagan ng ating pangalang mangangaral, si Pastor Maron. Mabiyayang gabi sa ating lahat. Buksan natin ang ating po mga Bibles sa Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22. Verse 6. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Training a child. Yan ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan ngayong pong gabi. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, patuloy ang aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Dalangin po namin na inyo pong kalugdan ang paglilingkod na ito at pagsamba. Maging katanggap-tanggap nawa. Panalangin namin o Diyos na inyo po muling ibubuhos sa amin ang iyong pagpapalang espiritual sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dalangin namin ang iyong mga salita ay magbigay sa amin ng kalakasan, kaaliwan, tibay ng aming pananampalataya at kaliwanagan kung ano po ang dapat namin gawin. Maging maliwanag daw sa amin ang kalooban nyo at kung paano ho namin pamamalaanan ng aming sambahayan, lalong-lalo ng aming mga anak. Turuan niyo po kami, aming Diyos, at kami makasunod sa inyong mga pangaral sa amin. At lubayan nawa kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, patawarin niyo kami lagi sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen.
Ang Proverbs chapter 22 verse 6 ay isa yan sa pinaka mahalagang talata sa Book of Proverbs. Maraming mga churches o kaya'y paaralan ang gumamit at patuloy na ginagamit itong talatang ito. Sapagkat ito'y may kinalaman sa pagtuturo at pagsasanay ng bata. Maraming sinabi si Solomon patungkol sa pagtuturo at pagsasanay sa bata. Kaya isa ito sa ating tatalakayin upang tayo ay maturuan. Ang mula rito ay 4 na bagay ang makikita natin dito sa talatang ito. Una, the importance of child training or training a child. Ikalawa ay atin ding tatalakayin the time of child training. At pagkatapos noon, ang ikatlo ay atin ding tatalakayin the path of child training at magtatapos tayo sa the benefits of child training. Umpisa natin the importance of child training. Ano ba ang kahalagahan nito? Sabi rito, train up. Anong ibig sabihin ng train up? It means literally to catechize. It also means to initiate. It also means to discipline or instruct. Catechize. Katekismo sa Tagalog. Ang ibig sabihin ng catechize, to instruct systematically, especially by questions, answers, and explanations, and corrections. Isa sa mga epektibong pamamaraan noong ginamit ng mga mananampalataya noon sa pagtuturo ng kanilang mga anak at mga bata ay yung katekismo. Catechism, catechize, yan. At si Spurgeon, noong 1855, gumawa siya ng sarili nilang catechism para sa lahat ng mga miyembro ng kanilang church. Ang katekismo ay binubuo ng mga, sabi nga rito, questions, answers, and explanations and corrections. So si Charles Spurgeon, pastor ng Metropolitan Tabernacle sa England noong 18th century, nabuhay siya ng 1834 to 1892, gumawa siya ng 82 questions. At bawat tanong may sagot. At ito ay ipamememorize sa mga bata. Katulad limbawa, question number 1. Question, what is the chief end of man? Answer, man's chief end is to glorify God, 1 Corinthians 10:31, and to enjoy Him forever, Psalm 73:25-26. Another question, what do the scriptures principally teach? Answer, the scripture principally teach what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. 2 Timothy chapter 1 verse 13, Ecclesiastes chapter 12 verse 3. Another question, what is God? Answer, God is spirit, John 4:24. Infinite, John 11:7. Eternal, Psalm 92. Unchangeable, James 1:17. In His being. Wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Then may mga supporting verses. Another question, are there more gods than one? Answer, there is but one only, the living and true God. Deuteronomy 6:4, Jeremiah 10:10. Question, how many persons are there in the Godhead? Answer, there are 3 persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one. The same in essence, equal in power and glory. So yan, tinuturo yan sa mga bata. Minimemorize yan. And I think, magandang ito, pagtuturo o instrumento sa pagtuturo o pagsasanay ng mga bata. To catechize them. Yung iba naman, pinamemorize yung 10 Commandments. Yung iba naman, pinamemorize yung Beatitudes doon sa Matthew chapter 5. Yung ganun mga bagay. So, sa ganun, ay naituturo sa mga bata. Pangalawa, initiate. Ano ibig sabihin ng initiate? To cause or facilitate the beginning of, meaning to introduce. Sa murang edad nila,
ay kailangan ma-introduce na ang bagay na dapat nilang matutunan. To introduce means to instruct the rudiments or principles of something. And then pangatlo, discipline. Ang ibig sabihin ng discipline is to control or gain by enforcing obedience or order. So meron ng dapat na control ang mga magulang sa kanilang mga mumunting mga anak. Bata pa, kinokontrol na ng mga magulang. Also, it implies training. Discipline means training that corrects, molds, or perfects the mental faculties or moral character. So those two words, control, training, part yan ng discipline. So train means to catechize, initiate, discipline them. They must be trained. And that is the importance. They must be trained. Train them like soldiers na tinuturuan to handle their arms. To train them to keep rank and to observe the word of command. Train them like athletes. Gaya ng sinabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Let's go to 1 Corinthians chapter 1 o chapter 9 verse 24. Sabi ni Paul dito, gumamit siya ng isang illustration tungkol sa runner, athlete, para turuan o para ipakita ang prinsipyo ng pagdidisiplina. 9:24. Paul said, know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. Now, ang mga Kristiyano, ito kasi para sa mga Kristiyano to eh. Ang mga mananampalataya ay mayroong karera na dapat tapusin. Merong silang race na dapat takbuhin. At para manalo, ngayon para manalo, kinakailangan ng discipline. Sabi niya sa verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Tagalog. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Training yan eh. Discipline. May control, may training. Di ba yun ang ibig sabihin ng discipline? Nabanggit natin kanina. May control, may training. May pagpipigil sa lahat ng mga bagay na hindi naman kailangan para magtagumpay sa kanyang pagtakbo. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y nyaong walang pagkasira. Verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. So anong pinibigyan dito ng ni Apostle Paul? Yung kahalagahan ng training and discipline. Control and training. Ganyan ang dapat gawin sa mga bata, habang maaga pa. So this is the duty of parents. Explicitly declared by Solomon in all ages, na dalhin ang kanilang mga anak na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga in the nurture and admonition of the Lord. As it says in Ephesians chapter 6 verse 4. Let's go there. In Ephesians chapter 6 verse 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang pagtuturo ay iaayon sa saway at aral ng Panginoon. Sanayin sila. Papaano? Anong pagsasanay ang gagawin? Ipanalangin sila. Turuan din silang manalangin. Pray for them and also pray with them. Yan. Train them. Paano? By bringing them under the means of grace. Train them by the ministry of the Word, using the Scripture. Because all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable, it is beneficial for doctrine, meaning teaching, for correction, for rebuke, for instruction in righteousness. That the man of God may be equipped, fully furnished unto all good work.
Train them by instructing them in the principles of religion. Turuan sila tungkulin nila sa Diyos at sa tao. At magbigay ng magandang halimbawa. Magpakita ng mabuti at magandang halimbawa ng isang banal na pamumuhay at asal. Yan ang kahalagahan ng pagsasanay o pagtuturo sa mga bata. Teach them, turuan, sanayin. Pangalawa, the time of child training. Again, sabi ng ating teksto, train up a child. A child means a boy and a girl. Meaning from the age of infancy to adolescence. In other words, training must begin as early as possible. As a child, someone has said, training begins at birth and never stops. O nga naman. Bata pa, sanggol pa lang, tinitrain na. Di ba? Kasama yan, yung paano siya padededehin, paano siya pakakainin. Bata pa, tinitrain na. Yung tamang pamamaraan. Kailangan yan para sa kanyang mabuting kalusugan. Kaya mas maaga, mas maganda eh. Kailan natututo ang bata magbasa? Pagdating sa larangan ng pagbabasa, sabi ng mga eksperto, ang mga bata raw typically natututong magbasa between the ages of 4 and 7. Pero ang kanilang mga ages, they vary when they become independent readers. Meron ako napanood as early as 1.5 or 2 years old, marunong nang mag-sound. Ang tawag doon ay phonics. Kahit yung 3-letter words o 3-letter word. Halimbawa, C-A-T, cat. Kaya niya nang basahin yun. 2 years old or 3. Phonics. Aba, pagka ganun ang bata pa lang, maliit pa lang, magaling nang magbasa. Sa tingin nyo kaya, hindi ma-honor yun? Yan. Yan yung sinasabi ni Paul, strive for mastery. Meron ng discipline, meron ng training. At pagka nakalakihan ng bata, yan, magiging magaling siyang reader. Tama? Yan. Dumako naman tayo sa paglalaro ng piano, pagtugtog ng piano. Again, sabi ng mga eksperto, the best age na ang bata ay mag-start ng pag-aaral ng piano, typically between the ages of 6 and 9 years old. Pero may nakita ko sa video na panood ko, 1.5 pa lang or 2 years old yung bata, kumukuting-ting na o kinukuting-ting niya na yung piano eh. Ang ginawa lang ng nanay, uupo lang yung nanay doon sa harapang piano, tapos yung kanyang baby pa eh. Upo niya sa kanyang kandungan, pahawakan niya ng piano. Hayaan niya yung bata na magkalampag doon. Aba, ang galing ng magano. May melody na. Magtataka ka. Genius yung bata niya. Ngayon, kung yan ang makalakihan niya, bata pa, marunong ng, anong tawag doon sa Tagalog? Tiklado? I don't know. Ng piano? Tingin nyo kaya? Ha? Okay, tumipa, no? Sa tingin nyo kaya, paglaki nun, expert na sa piano yun. Di ba? Baka yun maging Beethoven na rin. Di ba? Bata pa eh. Alam niyo sa Russia, dati yan ay pinanggagalingan ng pinakamahuhusay ng mga gymnast. Kasi yung mga bata doon, bata pa, tinuturuan ng magbali ng mga buto. Magtatatumbling. Oh. Kaya hindi ka taka-taka na karamihan sa mga mahuhusay na gymnast ay galing sa Russia. Yung iba sa China. Kasi maliliit pa sila, sinasanay na, tinitrain na eh. Oh. Si Efren Bata Reyes, na tinaguriang the magician, the master of cue balls. Yeah. Kailan siya natutong magbilyar? Dinala siya ng kanyang tiyuhin, taga Pampanga siya, sa Maynila at the age of 5. Inampun siya ng kanyang tiyuhin. At yung tiyuhin niya, meron siyang sariling bilyaran.
billiard hall. Ngayon, dahil nga may bilyaran, doon pa nga siya natutulog eh. At naging boy siya ron eh. Pag kami naglalaro ng bilyar, siya yung spotter, naayos niya yung mga bola, gano'n eh. At tinitingnan niya, pinagmamasdan yung mga naglalaro, pinag-aaralan niya. Wala namang turo sa kanya. And then sabi niya, I started playing pool when I was 8 years old. At ang kauna-unahang laro na napanalunan niya at napanalunan niyang pustahan sa edad na 9 na taong gulang. Nanalo siya sa pustahan. Yan. At sa age 12, siya ay itinuring ng isa sa pinaka mahusay na manlalaro ng bilyar sa Maynila. At the age of 12. And, anong sabi nga? History na. Yun ang history. Ano? Yan. And the rest is history. See? Kita niyo yung maaga pa lang na pagsasanay kung ano ang magiging tagumpay o kapakinabangan. Nabanggit ko kanina si Beethoven, si Ludwig van Beethoven, nagsimula siya sa kanyang piano lessons at around the age of 5 mula sa kanyang tatay na si Johann Beethoven. And the rest again is history. Isa sa pinakamahusay, one of the GOATs pagdating sa piano, the greatest of all time. See? At sa puntong ito, hindi natin pwedeng kalimutan, punta naman tayo sa Bible, pagdating sa salita ng Diyos, si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi ni Pablo, ito natutunan to, nalaman to ni Pablo, yung background ni Timothy nung siya'y bata pa. Patungkol sa pagkaalam niya sa banal na kasulatan. Kailan natutunan ni Timothy ang banal na kasulatan? Meaning the Old Testament, the Mosaic Law, and the prophets. And that from a child, thou was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Now, I want you to notice the word child. Kaparehas ng Proverbs 22:6. Train up a child. But very interesting to know, mga kapatid, kasi dito, mismo sa particular verse na ito, 2 Timothy 3:15, yung salitang child dito, sa Greek word ay brephos. B-R-E-P-H-O-S. Nang ibig sabihin ay infant. Kaya nga nung tinagalog, mula sa pagkasanggol. Sanggol pa lang si Timoteo, itinuro na sa kanya ng kanyang lola at nanay. Pitos nga ang pitos pala. Siyempre, hindi namang literal na ganun, pitos pala. Paano malala? Nasa loob pa ng tiyan ng nanay niya eh. Ay, alam niya na ang banal na kasulatan. So, ibig lang sabihin yan, bata pa siya. Sabi nga ni Philo, isang Hudyo, from their very infancy, meaning at an early age. At an early age. Therefore, it is proper to teach the Bible to children as early a period of life as possible. As early a period of life as possible. Lalo kung nakakapakinig na, nakakaintindi na, turuan agad. Yun lang naman ibig sabihin mo. Lalo na ngayon, mayroong mga mother o
Buntis pa lang, hindi pa naman nanay. Buntis pa lang eh. Meron silang pamamaraan para maging matalino, sabi nila, ang kanilang anak. Pinaparinggan na ng music, tinatapat yung siguro, o pwedeng cellphone, o kaya nung cassette, nalagay sa tapat ng tiyan nila. At ipe-play, siguro phonics, yan, alphabet, paririnig, o kaya yung mga nursery songs, na sabi naman ng mga eksperto, malaking tulong din yun, effective din. Yan. Kaya yung bata, paglabas, hindi na, hindi na, hi ma'am. Gulat yung nanay. Umagot yung, nagsalita na yung kanya anak. Marunong na magsalita. Ewan ko kung totoo yun. Joke lang. Mantakin mo man naman yung pagsilang na gano'n eh. Batiin siya ng anak niya. Hi mom! Malay ninyo sa mga susunod na panahon. Gano'n na ka-genius sa mga sanggol. Nakakapagsalita na. Matitindi. Kaya hindi ka taka-taka, may mga bata as early as 1 year old, 2 years old, ang galing na magsalita. Oh, matatas na. Meron pa nga wala pang 1 taon kaya nang sabihin yung papa, mama. Diba? Ganun ang pakinabang niyan pagka maaga ang pagtuturo at pagsasanay. See? Ngayon, tanungin natin, why so early? Ba't ganun kaaga? Punta natin ang Proverbs chapter 22 verse 5 o 15. Proverbs chapter 22 verse 15. Ito ang dahilan kung bakit agahan. Agapan agad kasi may panganib. Anong panganib? Ito ang sabi. Foolishness is bound in the heart of a child. Because of foolishness is bound in the heart of a child. Sa edukasyon po ng mga bata, sa kung ano ang mabuti at tama, ay kailangan ng nararapat na pagtutuwid ng mga ito para sa kung ano ang mali. Tanda natin, bawat anak ng mga magulang ay anak ni Adan. At dahil dyan, sa kanilang mga puso ay may nakatali. In fact, ang ibig sabihin niyan, nakagapos yung salitang bound. May nakagapos na kamangmangan. At ang kamangmangan, yan ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay kamangmangan. Kaya makikita natin, sa puso ng isang bata, sa puso ng isang sanggol, ay hindi lamang may makikitang kasalanan, kundi merong kasalanang nakagapos o kasalanang nakatali sa puso ng isang bata. Kaya patunay talaga yan na bata pa, sanggol pa lang, may kasalanan na. Kasi merong nagtuturo hindi raw sila naniniwala na ang kasalanan namamana. O sige, sabihin natin hindi namamana. Hindi nakukuha, hindi na ililipat. Ibig niyo sabihin, yung mga naging mga anak ni Adan at Eva, hindi mga makasalanan yon. Eto nga bata pa lang meron ng foolishness sa kanyang puso na nakagapos o kaya'y nakatali. Hindi ba patunay yan? Hindi ba ebidensya yan? Na maski na mga sanggol, may kasalanan or makasalanan. Kaya ang kasalanan, hindi lang yan act or action. Meron kasing sin of action, meron ding sin of attitude, at meron ding sin by nature. Sinful nature ang tawag. Sapagkat, sabi ni David in Psalm 51 verse 3, for in sin did my mother conceive me. In sin did my mother conceive me. Psalm 51 verse 3. I forgot the first phrase. Yan. Sabi niya rito, Psalm 51, verse 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, nandun ang kasalanan. At nung ipinanganak siya, ang kasalanan ay nakagapos na, nakatali na sa kanyang puso. Yan ang tendency ng isang bata.
na isang sanggol, na kapag yan ay isinilang na, lumaki na, patungo na yan sa landas ng kasalanan. Okay? At dahil dito, nangangailangan ng pagtutuwid, ng pagsasanay, ng disiplina, ng correction. At ano ang instrumento, sabi ni Solomon, na gagamitin? It is the rod of correction. Tuloy natin. But the rod of correction, early, as I may emphasize, early correction shall drive it far from him. Ang pamalo at ang pagsaway ay nagbibigay ng karunungan. At yan nga ang palagi nating sinasabi paulit-ulit, simula ng pinag-aralan natin ang Book of Proverbs, ang nais natin magkaroon ng wisdom. Makakuha tayo ng kaalaman, ng karunungan, nang sa ganun yun ang ating may apply sa ating araw-araw na buhay. So yun din ang dapat gawin sa mga bata, sa mga anak, na sila ay makatamo ng karunungan. At ang instrumentong ginagamit upang sila'y magkaroon ng karunungan ay ang pamalo ng pagtutuwid o pamalo ng pagdidisiplina. Therefore, training, discipline, education must start early. Again, Proverbs chapter 13, verse 24. Turn your Bibles to Proverbs 13:24. And it says here, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. The word betimes, what does it mean? It means early. Or it means in the morning. Sa umaga. In the morning, meaning of his infancy. Before, bago pa siya makakuha, bago pa siya makahagip ng mga masasamang habits. Bago pa ang bata matuto ng kung ano-anong mga kalokohan. O kaya'y bago pa ang bata ay masanay na sa paggawa ng kasalanan. Lalo na ang pagsisinungaling. Yun ang unang-unang nagiging kasalanan ng bata. Magsinungaling. Yan. Bago pa mangyari yan. At bago pa, lalong-lalo na tumigas ang kanyang puso o ang kanyang sarili, turuan ng agad. Disiplinahin na agad. Lalo na bago pa siya gumawa ng krimen. Lalo na bago pa niya makalimutan ang mga mabubuting bagay at asal. Turuan na siya. Or, ang ibig sabihin, every morning, but he that loveth him chasteneth him every morning. Meaning, continually. Sa Tagalog, paminsan-minsan no? Ang ginamit. Pero talagang ibig sabihin patuloy. Hanggat kinakailangan, disiplinahin. Turuan. Lalo na kapag ka may nagawang pagkakamali. Hindi dapat i-withhold ang rod. Hindi dapat i-withdraw ang rod. Because to spare the rod, meaning withdraws or withholds the rod, na dapat ay nasa kamay ng magulang, ay inurong ang pamalo. Kasi ang katwiran ng magulang, mahal niya yung kanyang anak at ayaw niyang masaktan ang kanyang anak. Yan. Pero ang totoo, hindi yon ang tunay na pag-ibig. That is hatred. Napakaliwanag ng sinabi, he that spareth his rod, or he that withholds his rod, hateth his son. The Bible says, pag ang bata, hindi yan pinapalo, hindi yan mahal. Kinasusuklaman, kinamumuhian ng anak. Huwag kayong maniwala sa mga turo ng iba na kontra sa turo ng Bible. Na ngayon yung pamalo, pinagbabawal na. Huwag daw papaluin ng bata. Marunong pa kayo sa Diyos.
Kung mali yan, bakit ang Diyos sinabi niya, paluin? At huwag iuurong ang pamalo. Ibig sabihin ng Diyos, mali. At kayo na ang tama. Hindi kayo na ang Diyos. Mas magaling pa pala kayo sa Diyos. Sa Amerika, ginagawa na yan, inuurong ang pamalo. Tapos ang Pilipinas, gagaya sa mali. Gagawin na yung batas. Ay sabi din wag mong iuurong ang pamalo Ang nag-uurong ng kanyang pamalo sa kanyang anak ay kinamumuhian niya ang kanyang anak. Hindi pag-ibig yun. Sa mga tweet, ang tunay na pag-ibig, didisiplinahin ng kanyang anak. Kasi mahal niya Ayaw niya lumaki na luko-luko. Listen, sabi ng isang mga ngaral, love without discipline is not love. And discipline, apart from love, is mere punishment, not discipline. Kaya mga didisiplinahin, mahal mo. At kung mahal mo, disiplinahin mo. Huwag mo parusahan. Because that's not love. I repeat, love without discipline is not love. And discipline, apart from love, is mere punishment. Proverbs chapter 23, verse 13. Proverbs 23:13. Withhold not correction from the child. Yun Do not withdraw the rod of correction, the rod of discipline. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Listen, this is very important. The Bible guarantees us, we parents, kung gagamitin natin ang rod of discipline or correction, at ating ipapalo yan sa ating mga anak na hindi sumusunod, suwain, hindi sila mamamatay. Ginarantya ng Bible. Ngayon, ito tanong, paano yung mga magulang na nung hinataw ang anak, tumimbuang, bumula ang bibig, patay. Ano ibig sabihin niyan? Hindi siya sumunod sa instruction Sinabi ng Bible na pag pinalo mo, hindi yan mamamatay, namatay. Ibig lang sabihin yan, mali ang pag-administer ng pamamalo. May wastong pamamalo. Di ba? Ginarantya sa atin if thou beatest him with the rod, he shall not die. Namatay. So ibig sabihin, hindi mo sinunod ng tama. Lumabis yung magulang. Sumobra. Punishment ang ginamit, ang ginawa, hindi discipline. Siguro ang ginawa sa inis, hataw dito, hataw doon. Ngumangawa na yung bata, palakat na, sumisigaw na sa sakit. Halos magkabali-bali na ang buto. Hanggang sa natuluyan na nga, mabali ang buto. Ayun, kinamatay. O hindi namatay, nalumpo. Ay, hindi pag-ibig yun. Ano yun? Halimaw na yun Yan ay kalupitan. Tanda natin, love without discipline is not love. But discipline, and discipline apart from love, is punishment, cruelty. Do it with love. You see? Sa mga tweet, iwas to. Ang pag-administer ng rod, iwas to sa pamagitan ng mga hampas. Sa katamtaman at angkop na paraan. Na naayon sa nagawang kasalanan. Sinungaling lang tinataw mo na sa ulo. Di ba? O kaya'y minor offense. Binalibag na. Isa pa yun, dapat rad ang gagamitin rad. Kaya dapat yan talagang may pasadyang rad ang ginamit yung pang-initiation paddle. Natural, di pa tayong bata. Palibasa yung tatay, dating miyembro ng fraternity. Siya pala yung nag-i-initiate. Yan, initiate sa mga miyembro. Kaya nandun sa bahay niya yung paddle. Yung sa buwisit sa anak, yun ang na-ablot.
Yun ang inihataw sa anak. Patay ang anak. Padel. Hindi padel. Ang sabi ng Bible, rod. Hindi rin tsinelas. Hindi rin pambambo. Hindi 2x2. Patay nga yun. Yan ang rod. At hindi rin kamay. Hindi kamay. Never nagagamitin ang kamay. Never. Rod ang sabi ng Bible. At iangkop ang paghampas o pagpalo ayon sa nagawang kasalanan at ayon din sa hugis ng katawan ng bata. Patpati na nga, atawin mo pa ng atawin niya. Hindi na. Iba, pinadadapa doon sa puwet kasi malambot-lambot to eh. Tsaka sapat lang na maramdaman yung pain. Huwag naman yung pagkapalay, paglihiray, maging kulay ubi na. Yung sapat lang na maramdaman niya yung pain. Kasi kailangan maramdaman yung pain. Alam niyo kung bakit? Para pahatid sa bata yung mensahe na yung kasalanan na ginagawa niya ay magdudulot sa kanya ng pain. Masakit ang suwayin ang magulang. Masakit. Masakit ang gumawa ng kasalanan. Yon ang mensahe. Maramdaman yung pain. Kasi ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Pinararamdam ang pain para ipakita sa kanila ng Diyos masakit ang gumawa ng kasalanan. Masakit para sa Diyos. Katunayan nga, kasalanan ang dahilan kung bakit ang kanyang anak ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At nagdusa ng katakot-takot na pagdurusa at paghihirap sa krus. Because of sin. Yung galit na dapat sa ating ibinunto ng Diyos, ibinunto niya sa kanyang anak. Siya ang hinataw ng kanyang ama. Hindi naman kasalanan ng kanyang anak yun. Mga kasalanan natin yun. Kita nyo kung gaano katindi ang galit ng Diyos pagdating sa kasalanan? Ultimo anak niya, hindi niya ni-spare. God the Father did not spare the rod of punishment to His Son. Kaya nga, He was bruised because of our transgression. He was bruised because of our iniquities. The chastisement was upon Him. And by His stripes, we were healed. Galit ang Diyos sa kasalanan. Dapat din magalit din tayo sa kasalanan. Dapat magalit din tayo sa kasalanan na ginagawa ng ating mga anak. Kaya kailangan nilang maramdaman yung pain. Kaya may rod. Yan. So yun po yun. At i-administer yung pain sa paraang kaya niya rin itong tiisin. Kapwa kaya tiisin ng kanyang katawan at ng kanyang isipan. Proverbs 19. Punta naman tayo sa Proverbs chapter 19, verse number 18. 19:18. Chasten thy son while there is hope. Ayun. Kailan? Didisiplinahin ang bata habang may pag-asa pa. Kaya nga maaga pa, gawin na ang pagdisiplina. Sa umaga, ibig sabihin, as early as possible. While there is hope, because time will come, it will be beyond hope. Wala na. It's too late. It's too late. And let not thy soul spare for his crying. Huwag kang magpadala sa kanyang iyak. Lalo sa kanyang mga drama. At maawa na yung nanay, maawa na yung tatay. Iurong na ang pamay. Wag. Parang ganun, titiisin. Nagtitiis yung anak, nagtitiis din yung magulang. Siyempre, magulang basically ayaw masaktan ng anak. Pero kailangan makaranas ng sakit, pain, ang anak para
matuto. O para mapadala ang message na ng napakaliwanag na mali ang kanyang ginawa. While there is hope, kailan mo pa ititrain yan pag wala ng pag-asa? Hindi na matuturuan, hindi na nakikinig, ayaw na sumunod, matigas na. Wala na. While there is hope. Next, Proverbs 29. Proverbs 29, verse 15. Yeah. The rod and reproof give wisdom. You see? May wisdom sa rod and reproof, but a child left to himself. Ayan. Pag isang bata, hinayaan na lang yan sa kanyang sarili, lumaki sa layaw, hindi pinipigilan ng mga magulang, ngunit pinababayaan at tinitiis na gawin ang kanyang sariling paraan, ay naiwang gawin ang kanyang sariling kalooban at kasiyahan, ginagawa niya mga bagay na ikinahihiya ng kanyang mga magulang, ano ang magiging resulta? Bringeth his mother to shame. Bakit nanay lang ang nabanggit dito? Pag-isipan niyo. Nagdadala ng kahihiyan sa ina. Diba sa tatay, hindi? Siyempre, nagdadala rin ng kahihiyan yan sa tatay. Pero bakit nanay ang unang binanggit? At yan lang ang binanggit ni Solomon. Ano paliwanag kaya dito? Kaya delikado talaga pag ang bata hinayaan sa kanyang sarili, no? Yung hindi tinisiplina, hindi tinrain, at an early age, hinayaan na lang siya, bahala ka na sa buhay mo. Anong gusto mo? Sige! Anong gawin mo? Sige! Wala kaming pakialam. Di ba? Ayaw kitang paluin kasi mahal kita. Kaya kung ano gusto mo, sige na yun. Kasi mahal kita. Hindi totoong pagmamahal yun. Pangungunsinti yun. Pinapahamak mo anak mo eh. Dinadala mo sa kamalian eh. Di ba? Hindi totoong pagmamahal yun. Ngayon, pag ang bata iniwan na lang, hinayaan na lang sa kanyang sarili, na gawin kung anong gusto niyang gawin, laki sa layo nga tawag dyan eh. Anong resulta? Magdadala ito ng kahihiyan sa nanay. Bakit sa nanay? Kasi ganito yan. Ang nanay kasi, mga babayan eh, di ba? Emosyonal. Emosyonal, malambing, magiliw, at mapagbigay sa anak. Maganda naman mga katangian niya ng isang nanay. At ang tawag natin sa ganung nanay, mabait. Mabait. Kaya lang, pag ang anak ay gumagawa na ng kalokohan, ng kamalian, ng kasalanan, ay dapat ibahin na. Ibahin na ang asal ng nanay. Gagamit na ng pamalo. Siyempre, dapat matuto din magalit. Diba? Hindi hirap. Gumagawa na ng kamalian, kasalanan na nga ginagawa, hindi tama, hinahayaan. Tapos pagka ang tatay na ang magdidisiplina, magiging referee, si nanay. Pipigilan si tatay. Pagagalitan si tatay. Ang dapat pagalitan ay anak eh. Aba, pinagalitan si tatay. At pinagtanggol si anak. At sinabi kay anak, anak, huwag mong pasin ng tatay mo. Demonyo kasi yan. Udas yan. Sinira pa yung tatay. Ang bihira. Sasabihin ng tatay, kita mo na, ikaw kasi, kinukonsinti mo yung anak mo eh. O, mag-away na yung magkasama. Di ba? Ganun nanay. Tama, mali. Kasi emosyonal nga nanay. And tatay, intellectual. Isip ang pinaiiran niya. Mali yan. Paluin ko yan. Huwag na natin pag-usapan yung Google Pay. Mali din naman yun. Pero talagang pinakikita lang natin doon sa storya niya. Talaga yung tatay ay hindi papayag na konsintihin eh.
So si nanay ang nangungonsinte. Kaya mo ni bata pa yan eh. Kaya pag gumawa na ng kalokohan ng bata, ang most guilty sa pagkonsinti at pagpapaunlak sa mga gusto, hilig at layaw ng anak ay sino? Si nanay. Kaya si nanay, na sinanay ang anak sa kalayawan, siya ang masigit na bahagi sa kahiyang idinulot ng anak. Kaya inuna ni Solomon. Tama, mali? Hindi ko naman nilalat ng lahat ng nanay, pero karamihan. Ganun. Kasi nga, emosyonal. Isa yan sa mga kahinaan ng babae. Kaya nga babae tinuturing na wickedness. Pero hindi dapat ganun. Dapat ang nanay din firm pagdating sa pagdidisiplin. Kaya dapat, ang lesson dyan, ang nanay at tatay, meron silang mutual agreement sa pagdidisiplina ng mga anak. Dapat nagkakaintindihan sila. Pag oras na ng pagdidisiplina, pareho silang uma-agree na kailangan disiplinahin ang kanilang anak. At walang kukontra, walang tututol. Papayag. Kadalasan nga pag sinanay nakakakita ng mali, at alam niya kailangan turuan, disiplinahin, sasabihin kay tatay. At si tatay ang mag-a-administer ng pamalo ng pagdidisiplina. Pero kung wala si tatay at kailangan talagang i-reprimand, kumprontahin yung anak, gawin na ni nanay. I-administer na yung rod of discipline. Yung rod of correction. Gawin na. Hindi na, huwag na, hintayin pa si tatay. Kailangan na kasi, pagkakailangan na talagang maintindihan ng bata yung ginawa niyang mali, at kailangan na talagang ituro, na malaman niya yon, gawin agad. Responsibilidad yan kasi ng tatay at nanay. Hindi lang ng tatay, hindi na nanay din. Lumago tayo sa pangatlo. Train up a child saan? In the way he should go. So the path of child training. Train them up. Not in the way they would go. Bias yun eh. Ng isang corrupt hearts. Doon sila dadali ng kanilang bias na puso. Corrupt na puso. Doon sa daan na gusto nila eh. No, hindi yun doon. Train up a child not in the way that they want to go, that they would go, but in the way they should go. The way in which, kung mahal natin sila, kung mahal nyo sila, you would have them go. Saan mo ngayon, ito tanong, gusto mong daan pumunta ang anak mo? Saan? Saang landas gusto mo siyang mapapunta? Training must be geared towards the way a child should go. And what is that way? I answer, it is the way of the Lord. First and foremost, in the way of the Lord. Gayahin natin ginawa ni Abraham. Si Abraham, tatay din yan. May mga anak din siya. At bilang tatay, tinuruan din niya ang kanyang mga anak. Basahin natin ang Genesis chapter 18, verse 19. Genesis 18:19. Sabi rito, for I know him. Diyos ang nagsasalita. Ang tinutukoy niya sa Abraham. For I know him, I know Abraham, that he will command his children and his household after him, and they shall keep what? The way of the Lord. You see? Yan ang tamang landas. Yan ang tamang daan. To do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Ganyan din ang ating gawin. Bilang mga magulang, diyan natin dalhin ang ating mga anak in the way of the Lord, because that is the right way and that is the safest way. Na hindi yan pagsisisihan ng mga magulang pag diyan nila dinala ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon.
Kaya nga sabi ng Ephesians 6:4 kanina, binanggit natin o binasa natin, in the nurture and admonition of the Lord. Katulad ni Timothy, that was known the Holy Scriptures. Kasi the Holy Scriptures contain the way of the Lord. The Holy Scriptures teaches the way of the Lord. Kaya natutunan ni Timothy ang way of the Lord. At yun ang kanyang nilakaran kung siya ay lumaki na. At nanatili siya ron at hindi siya umalis doon. See? Si Apollos, isang mananampalataya, kaibigan ni Apostol Pablo at ni nung mag-asawang si Aquila and Priscilla. Paano natuto si Apollos? Basahin natin ang Acts 18:25. Acts 18:25. 18:25 ng Acts. Basahin ko. This man, si Apollos, was instructed in the way of the Lord. You see that? And being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord. Eh ano pa ituturo niya? The things of the Lord. Bakit? Kasi yun ang natutunan niya the way of the Lord. You see? Kung ano ang natutunan niya, yun din ang ituturo niya. Knowing only the baptism of John. In the nurture and admonition of the Lord. Again, going back to our text, train up a child in the way that he should go. Kung mahal mo ang anak mo, you would have him go. And where would you have him go? Saang daan? Saang landas mo dadalhin ang iyong anak? Saan landas, saang daan gusto mo na tahakin ng iyong anak? Gusto mo anak mo maging magalang? Pwes, bata pa, turuan mo na maging magalang. Turuan mo na magpo at opo. Gusto mo anak mo kumakain ng gulay? Bata pa, pakainin mo na ng gulay. Pagka marunong nang umuya yun, bigyan mo na ng gulay. Sabi ng isang doktor na kilala sa internet, social media, wag niyong bibigyan ang inyong bata o ang iyong anak ng matamis na pagkain. Sapagkat sa oras na kumain at nakatikim yan ng matamis, hindi nakakain yan ng gulay. Puro na lang masasarap ang kakainin yan once na nakatikim ng matamis. Agree kayo? O hindi? Tama! Tignan, may mga bata gusto gulay. Kasi bata pa lang, sinanay na sila ng nanay nila ng magulang kumain ng gulay. Broccoli kinakain, talong kinakain, okra kinakain, kalabasa kinakain. Kasi bata pa sila, hindi sila pinatikim ng anumang pagkain na masarap o matamis. Lalo matamis. Kaya nung lumaki sila, gulay kinakain. Kita nyo, no? Gusto mo, anak mo maging masipag? E di maaga pa lang, paghugasin mo na ng pinggan, pagwalisin mo, turuan mo magwalis. Train up a child in the way he should go. Gusto mo anak mo maging mapagbigay at hindi madamot? Turuan mo. Pagka mayroong nag-doorbell, humingi ng tulong, pakita mo sa anak mo. Nagbibigay ka. Tumutulong ka. Pag may ng tulong, makita ng anak mo. See? Kasi ang magulang, sabi turuan. Paano ba magturo? First, we teach by words. Secondly, we teach by example. By showing a good example sa mga anak, gagayahin nila. Kung mga magulang giver, magiging giver din mga anak nila. Gusto mo, anak mo, nagbabasa ng Bible? Bata pa lang, turuan mo na. Pahawakin mo na ng Bible.
baby pa lang, pawakin mo na ng Bible. Habang lumalaki, ikwento mo na sa kanya kung anong Bible. At pagka nakakabasa na yan, pabasahin mo na ng Bible. Gusto mo, anak mo, nagdadasal, nananalangin sa Diyos. Oh, bata pa, turuan mo na mag-pray. Bata pa, samahan mo na sa panalangin. Mag-pray kayo. Luhod kayo parehas, pagising sa umaga, bago matulog, pag kumain, makikita ng bata yun. Nagpapasalamat sa Diyos. Gusto mo, anak mo, maging matulungin? Turuan mo. You get the point? Bata pa lang, sinanay mo na. Kaya paglaki niya, he will not depart from it. Kasi sanay na siya doon. Nakalakihan niya na yun. The way he should go. Now, finally, the benefits of child training. Going back to our text, train up a child in the way he should go. Now here are the benefits. For when he is old, he will not depart from it. There is a reward. Pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Kung humiwalay man, kasi ano ito may exemption din siyempre. Kung hihiwalay man, bandang huli, in the future, ay hindi ganun kadali sa kanya. O kaya hindi ganun karaniwan. Baka mag-isip pa siya, magdalawang isip, kung gagawin ba niya ito o hindi. Kasi nga, naturuan Yeah. Sa pangkahalatan, kung saan mayroong isang mahusay na edukasyon, mayroong mahusay na pagtuturo at pagsasanay, yung mga impresyon na iyon ay hindi madaling mawala. Tama? Hindi yan madaling mawala. Ang mga tao ay karaniwang tinatalikuran. Hindi karaniwang tinatalikuran yung isang mabuting paraan na sila ay pinalaki doon Pagka nakalakihan na nila yon at tama yun, hindi ganun kadali na iwan nila yun. No? Ngayon, sabi dito, pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Ngayon, ito, kung sakali mapahiwalay man, may malaking pag-asa na makabalik. At bakit? Dahil sa naikintal na itatak na ang mga aral sa kanilang mga puso. Kaya kapag sila ay sakaling humiwalay, alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Kasi alam nila yung tama na ituro sa kanila Kaya kung sila'y gagawa ng mali, makokonsensya yan o kaya mababagabag yan hindi mapapakali. Di ba? Kung sakaling humiwalay man, alam nila na mali ang kanilang ginagawa at alam din nila sa bandang huli kung saan sila babalik. Kung sakaling ma-realize nila ang kanilang maling gagawin o nagawang kasalanan, alam nila kung saan sila babalik. Siyempre doon sa tama na itinuro sa kanila. Hindi katulad ng isang batang wala kahit anumang itinuro sa kanya. Anong hihiwalay siya? Saan siya hihiwalay? Wala naman siya alam. Kasi nga hindi na ituro Bakit? Hinayaan siyang mag-isa. Left to himself. Kaya hindi niya alam kung anong tama, hindi rin niya alam kung anong mali. Yan ang malaking kasalanan ng mga magulang na hindi nagtuturo sa kanilang mga anak. Hindi tinuturo ang tama. Kaya ang ginagawa, mali. At pag ginawa ang mali, hindi nila alam mali. Para sa kanila, tama yun. Mga ngatwiran. You see? Ganyan na yung mga kabataan, nangangatwiran. Bakit? Ano mali dito? Ba't ano mali sa suot ko? Nung nalaman nilang mali pala yun, malaki na. Ay di na masasaway. Dapat mali pa. Sinabi na. Mali ang ganyang damit.
babae ka pa naman, hindi dapat ganyan. Huwag mo pakikita yung iyong kagandahan. Huwag mo pakikita yung katawan mo. Hindi niya alam eh. Hindi may tinuro yun eh. Nung lumaki na, hindi niya. Ginawa niya. Kung bata pa, tinuro na. At hindi pinagsusuot ng gano'n. See? Sana yan. Pag laki niyan, sana yan na balot ang katawan. At hindi binubuyang-yang ng kanyang katawan. Yun ho eh. Marami nga ang lumilihis. Totoo yan. Hindi natin may kakailayan sa mabuting landas na sa kanila itinuro. Mismo si Solomon, mismo yung nagturo nito. Ginawa rin niya yan eh. Diba? Lumihis din siya eh. Pero yung maagang pagsasana, yung maagang pagtuturo ay maaring isang paraan ng kanilang recovery o pagbawi. Gaya ng ipinapalagay nating ginawa din ni Solomon. Minsan nagkamali din siya, lumihis siya sa itinuro ng kanyang tatay. At nung nagkawindang-windang yung buhay niya, yun, na-realize din niya, mali ang kanyang ginawa. Mali ang kanyang mga ginawa. Nagpakahangal siya sa mga babaeng patotod. Alam niya yun. You see? Kung hindi niya alam yun, ay, magpapatuloy siya doon, mananatili siya doon. Hindi aalis yun. Kasi hindi niya alam eh. Mali pala yun. Palibasa nga, naturuan na siya ng bata pa ng kanyang tatay. Ingat ka, anak, ha? Sa mga magagandang babae, okay lang humanga ka sa kagandahan, but last not after her beauty. Yun yung pinag-aralan natin last Sunday. Adultery. Alam niyo, Solomon yun. Kaya nung ginawa niya yon, na-realize niya mali. Nahimasmasan siya. So bumalik siya sa tamang landas, sa dating landas. Yan ang benepisyo pag naturuan ng tama. Umiwalay man, babalik. Pag na-realize ang pagkakamali. At least, pangalawa, anuman ang resulta, ang mga magulang ay magkakaroon ng kaginawa, katiwasayan na ginawa nila ang kanilang tungkulin at ginamit ang paraan. Ano man ang maging resulta sa mga anak, at least masasabi ng mga magulang, hindi sila nagkulang. Ginampanan nila ang kanilang tungkulin. Proverbs 29, verse 17. Proverbs 29, verse 17. Correct thy son. Kanina binasa natin 15. Yung nagdadala ng kahiyan sa ina. 17. Correct thy son. Ano benefit? And he shall give you rest. Panatag ang magulang. Pag alam nila na anak nila hindi gagawa ng kalokohan. Di ba? Tiwala sila. Susunod sila. Susunod siya, gagawin niya mga itinuro sa kanya. Diba? Kaya ang mga magulang, kampante sila na pwede na nilang pakawalan ang kanilang anak. Baon. Ang mga pangaral kasi, mga payo, babaunin yan ng mga anak. Lalo na pagka sila ay magiging independent o mag-aasawa na, magsasarili na sa kanilang mga buhay. Babaunin nila yan. At malamang, yan din ang kanilang ituturo sa kanilang magiging mga anak. Kasi dun sila sinanay. Train up a child in the way he should go. See? Kaya, panatag ang mga magulang, malaya sa anumang alalahanin at pangamba. Ito pa, he shall give delight unto thy soul. Yeah. Proverbs 23:14. Last two verses. Proverbs 23:14.
Thou shalt beat him with the rod. Ayan, rod na naman, ano? Kita nyo, daming binanggit si Solomon tungkol sa rod, eh. Kaya, sabi ko, maganda to pag-aralan natin to, eh. Paulit-ulit. So, dito, binigyang importansya ni Solomon ang pagtuturo, pagsasanay, pagdidisiplina talaga sa anak. Thou shalt beat him with the rod. Ano benefit? And shalt deliver his soul from hell. That's it. Lalo na turuan mo ng salita ng Panginoon, maliligtas yan. Malay natin sa biyaya ng Panginoon, sa awa ng Panginoon. Magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Iligtas siya ng Panginoon mula sa kanyang mga kasalanan at lalo na sa tiyak na kamatayan sa impyerno. Sana ibang mga membro nandito, no? Yung mga magulang na hindi nagtuturo ng salvation sa kanilang mga anak, yung mga magulang na hindi na pinakikilala si Kristo sa kanilang mga anak, yung mga magulang na hindi man lang nagtuturo ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo sa kanilang mga anak, kinamumuhian nila ang kanilang mga anak. Pag namatay ang kanilang mga anak sa impyerno, mananagot ang mga magulang. Hindi nagtuturo ng kaligtasan sa kanilang mga anak. Ang laki ng pananagutan ninyo kayong mga magulang. Lagot kayo. Sisingilin ng Panginoon ang kanilang mga dugo sa inyong mga kamay. Maatin nyo ba yan? Kayo sa langit, mga anak nyo nasa impyerno. Diba? Maatin nyo yun? Kailan mo pinakilala si Kristo sa kanila? Kailan mo nabanggit si Kristo sa kanila? Kilala ba nila si Jesus? Kilala ba nila Diyos? Baka hindi alam ng mga anak mo na may Diyos. Tagal-tagal na. Kailan mo patuturuan yan? Pagka naging ateista na yung mga yan, wala na. Mahirapan kami dyan. Kaya nga may kasabihan, di ba? Habang malambot pa, baluktutin. Actually, yung train up, hindi ko na nga nabanggit kanina eh. Naalala ko na naman tuloy, nilagpasan mo na. Yung train up at in the way, yung salitang way, sa Hebrew word yon, tumutuko yun sa pana. Bent, ang ibig sabihin, bend or bent. Pana. Di ba ang pana bow? Yari sa kahoy. Pagka gagawa ng pana, itatali yung magkabilang dulo eh. Hindi mo may tatali yan kung hindi mo ibebend yan. Kaya ang gagawin, tatapakan yung isang dulo, tatapakan, tapos yung isang dulo, hilain, ibebend. Tapos tatalon ka nun. Pare, bending. Yun ang ibig sabihin, no? Ibe-bend. Yung bata in the way he should go. Yun ang direksyon na tatahakin niya. Kasi pag yan ay na-bend sa ibang direksyon, patay. Impyerno. Ang ending. Kaya i-bend mo na in the way of the Lord. Sa mga salita ng Panginoon, i-bend mo towards Christ, i-bend mo towards God. Proclaim the gospel to your children. Let them know Jesus Christ. Tell them the good news of salvation. Napakalaking tungkulin niya at napakalaking kasalanan niyan pag hindi ginampanan. Catechise mo na. So kung may mga magulang na nakikinig ngayon, maliliit pa mga anak, i-catechise mo na. Pamemoryahin mo na. Pamemorize mo yung 10 Commandments. Utos yun eh. Di paliwanag mo, bawat isa makilala kung sinong Diyos, tunay na Diyos. At hindi yung kung sino pang Diyos ang Diyos-Diyosin, sasambahin, mga Diyos-Diyosan. Baka pati sarili niya, sambahin na rin niya eh. Baka pati sarili niya, ituring niyan Diyos. At wala na mahalaga kundi sarili niya. Diyos na nga eh. Dapat pakilala sinong tunay. The one true God, the living God. Last verse, Proverbs 3:12. Proverbs 3:12. For whom the Lord loveth, He correcteth.
even as a father, the son in whom he delighted. Lahat ng itong pinag-usapan natin, tinalakay na pinag-aralan natin mga kapatid, ito rin mismo ang ginagawa ng Diyos sa ating kanyang mga anak. Lahat ng binanggit natin dito, yun ginagawa ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya't ang mga anak ng Diyos ay lalong nagiging pantas sa pamagitan ng mga pagtutuwid at pagkastigo ng kanilang makalangit na Ama, na laging para sa kanila ikabubuti. At siya ay isang tao ng karunungan na nakikinig sa pamalo at sa kanya na inihalal o itinakda ito at natututo ng wastong mga tagubilin mula rito. Sabi nga ng Micah chapter 6 verse 9, hear ye the rod and him who appointed it. Pakinggan ninyo ang pamalo, sapagkat ang pamalo, bakit pakikinggan? Ay may mensaheng ipinararating. Sa tuwing ihahataw ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak ang kanyang pamalo, kalit na magalit tayo, magpasalamat tayo, magpuri tayo, kasi may mensahe ang Panginoon. May mahalaga siyang mensahe na ikatututo natin at mas lalo nating ikapapantas. At yun din ang magiging dahilan ng ikabubuti ng ating mga buhay habang tayo narito sa lupa. Ikalawa, ang pamamalo na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak, tandayan ng kanyang wagas na pag-ibig. Whom the Lord loveth, He chasteneth. He correcteth. Diba? Mahal ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga pagtutuwid niya, sa pagtatama niya, at patuloy natin pag-pray na lagi tayo tama ng Panginoon pag tayo nagkakamali, at ituwid tayo ng Panginoon pagka tayo naman ay may kalikuan. May God bless the message in our hearts. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong mga salita. Napakaganda. Ginto, Panginoong Diyos. Precious. Perlas. Mahalaga. Nawa o Diyos ay may sakatuparan namin, i-apply namin sa aming buhay. Pinapanalangin namin ang aming mga anak. Pagkay sa kanila, pinagpipray namin ang kanilang salvation. Sana po sila makasumpong din ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila. Iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan. Pinagpipray namin ang aming mga anak. Bigyan niyo nawa ng magandang buhay at kinabukasan sa pamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Kami namang mga magulang, tulungan niyo po na huwag maging pabaya, kundi maging diligent sa pagtuturo, pagdidisiplina at pagtutuwid at pagsasaway sa aming mga anak. Gabayan namin sila, kami maging giya nila gamit ang inyong mga salita. Ituturo namin sa kanila. Salamat sa paalala niyo sa amin, Panginoon. Salamat din sa pagmamahal niyo sa amin, sa mga pagdidisiplina na ginagawa niyo sa amin, lalo na pagka kami ay nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, tinatama niyo kami. Kaya sa halip na kami ay magalit, magtampo, at sumama ang loob, maging mapagpasalamat kami at magpuri. Dahil ginagawa niyo ito, dahil mahal niyo kami, at kabutihan lamang namin ang inyong iniintindi. Maintindihan namin, Panginoon Diyos, bigyan niyo kami ng wisdom, ang mga dealings niyo sa amin, ang mga ginagawa niyo sa amin. Turuan niyo kaming magtiwala lang sa inyo, na mabuti ang inyong ginagawa, mabuti ang inyong layunin. Hindi para kami ay masaktan, hindi para kami ay wasakin at sirain, kundi para kami ay patatagin, pagtibayin,
kami lumago sa pananampalataya, kaalaman ng Panginoon Kristo. Upang kami magsitibay. Maabag kayo sa aming sambahayan at naway ang iglesia nito, Diyos, ay paging tapatin po ninyo. Na kami laging susunod sa inyong mga utos bilang Ama namin, gagawin namin ang iyong mga utos at kalooban. Pagpalain niyo po kami sa isang linggo na namang aming haharapin. Dala-dala ang iyong mga aral bilang aming baon. Pagka kami nakalimot, paalalahanan niyo kami. Pagpalain niyo aming mga buhay, at sa mga kamay niyo aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin, papurit, pasalamat. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos.